sa Cebu City, sa Mandawi City, at sa lalawigan ng Cebu. At sana gayahin sa Lucena City. So kung nakikinig sa akin si Kuya Mayor Mark, maganda po ito, Mayor. Ha? Pwede natin gayahin to. Hindi naman masama ang gumaya. Hindi naman nakakahiya pati na gumaya. Basta sa tama. Eh dito nga sa bansa natin, lagi natin ginagaya ang mali. O edi, ginagaya natin kung ano yung bulok, kung ano yung babaho, kung ano yung hindi maganda, kung ano yung hindi tama. Bakit tayo mahihiya na gayahin ang tama? At kung ano ang nararapat? Pagka may diborsyo sa abroad, Amerika or Europe, gagayahin dito, gusto rito, diborsyo. Pag may abortion doon, ang gusto rito, abortion. Pag malalaswado ng mga tao, ang gusto ang pananamit dito, malaswadin. Kapag salaula at baboy ang taging telebisyon nila, salaula at baboy din ang telebisyon dito. Pagka patayan ng palabas doon, dito puro patayan. Sigabugok, batang kiyabugok. O di ang laman ng mga bata habang nanonood, katabi ng nanay at tatay, na aliw doon sa sigabugok. Eh di nagiging bugok din yung mga bata, nagiging violente din. Sabi ko po sa inyo kung ano ang pinanunood niya, ano ang binabasa niya, ano ang kanyang naririnig, yan ang pagkain niya. You are what you eat. Kung ano kinakain mo, ikaw yan. You are what you drink. Kung ano iniinom mo, ikaw yan. Di ba? You are what you read. You are what you hear. You are what you eat. You are what you listen to. Kung ano naririnig mo, ano napapanood mo, you are what you watch. Kung ano pinanonood mo, ano naririnig mo. Pag hindi ka matutong sumala niyan, ikaw yan. Ganyan din ang nababasa ng bata. Kaya sinasabi natin sa bata, buklatin ang pahina, page 2. Basahin si ganito ganyan. Ano sinasabi diyan? Diba tinuturo ng teacher yan? So kung ano makikita ng bata diyan sa binabasa niya, yan ang madadigest niya. Yan ang papasok sa kanya. O pakinggan ninyo ito. O panoorin ninyo ito. Nanonood ang mga bata. Pakikinggan nila. Ay hindi na papasok sa kanila. Sa consciousness nila. Hindi ba ganyan din ang pagkain? Kung ano kinakain mo, yan ang idadigest ng katawan mo. Yan ang magiging vitamina at mineral ng iyong pagkatao. Kung ano napapanood mo, ano naririnig mo, ano iniinom mo, ano ang kinakain mo, ano ang binabasa mo. Yan yun. Ikaw yun. Eh kung napapanood ng mga bata sa programa ng telebisyon at inutil ang ating MTRCB, hindi na sinasala ang mga palabas sa telebisyon at pelikula. Di ba? Kalaswaan sa hapon, ni Bisyo Kabayo. Violence o karahasan sa gabi ng sigabugok at ng kiyabugok. Batang kiyabugok. O, ano ang epekto, ano resulta ng mga estudyante natin at kabataan? Di bugok. So kung umutot ng mabaho ang mga taga-Europe at US, gagayahin niya ng mga Pilipino rito. Mas mabaho pa ang pag-utot dito ng mga Pilipino. Huwag po nating talikuran ng katotohanan na yan. Yan ang totoo. Yan ang nangyayari. So, kung sa loob ng eskwelahan, walang ginawa ang bata, kundi tumingin sa kanyang cellphone, sa halip na tumutok siya sa leksyon, ba't mo pa pinapasok ang bata mo? Sana pinag-cellphone mo na lang sa bahay, maghapon. Diba? Hindi mo siya mapipigil. Naging habit niya na Kinasanayan niya na Walang gagawin ng teacher diyan kundi sumaway na sumaway. Nadidistract siya sa pagtuturo sa kanyang leksyon. Diba? Kaya tignan mo resulta sa examen ng mga bata natin. Kaya ito maganda ito. Kaya ako po binigyan daan ito. The security measure was introduced after the deadly school shooting in Tacloban City last week. In a Facebook post on Sunday, June 28, addressed to school heads, Gika or Mayor Gika of the said municipality of Dumanhog, Mandawi City or Mandawi, ay sinasabi rito, it would implement a total ban on cell phones inside schools without exceptions. Ano ibig sabihin nito? Sa estudyante lang. Hindi mo naman pwedeng ipagbawal ito sa mga teachers. No? So, may basihan ba ang mayor? Meron. Under Republic Act 7160, General Welfare Clause of the Local Government Code, para sa kapakanan at kabutihan panlahat, ay ngayon, kung gusto meron mag-challenge doon sa order ng mayor, bahala sila. At kung ako ay isang konsihal ng sangguniang bayan ng munisipyong yan, susuportahan ko, mayor. So I am challenging the city councilors here in Lucena City and even the board members in the Quezon Province. Why don't you propose a law or an ordinance to be enacted by the legislative bodies, local councils, provincial and the city council of Lucena, and even Tayaba City, or Pagbilao, or Sariaya. Can anyone from among the municipal and city councilors or board members propose a legislation, a local ordinance, and let it be enacted by respective councils and be approved by the provincial executive or municipal city executive and be made a local law? Kung hindi yan naiisip at hindi pa nagagawa ng mga nasa Kamara de Buaya o sino mang senador, pangunahan na ng ating mga lokal na mambabatas. Naisip nga ng isang mayor kaya binibigyan daan ko sa inyo. Di ba? Walang masama dyan. Sabi nga ng mga Kapampangan tikman ng maibigan.
Di ba? Subukan natin. Baka naman magkakaigli. Sasabihin, paano kung may emergency? Bahala ang principal. Kasabi ko sa inyo, may telepono, may radyo, sa opisina ng principal, doon sa guardhouse. Yung radyo tinutukoy ko, yung walkie-talkie ha. Short distance lang. Abot hanggang siguro sa nearest police station, yung radyo. O, di, madali itawag yun. Cellphone nga, pagka wala kang load, wala kang data. Mahina wifi, mahina internet. Eh, hindi ka makakatawag. Bago pa dumating yung text mo, minsan nadidelay, natatraffic. Bago ka makatawag sa telepono. Pero hindi natin niro-rule out yan. Ang mabilis dyan, yung radyo, yung walkie-talkie. Diba? Short distance. Yan ang dapat. Tapos simulan check-in ng mga principal ang mga bakod nila. Baka giba-giba na yan. Baka dyan na lumulusot ang mga bata. Lalo na maliliit. Hindi mo pwedeng idahilan na ikaw ay nasa labas na yan ang eskwelahan mo. Sa mga oras na dapat siyang nasa classroom, nasa loob ng premises ng eskwelahan, ikaw ang nananagot. Ikaw ang magulang dyan. At kahit lumabas pa yan, sa oras na dapat ay nasa loob siya ng eskwelahan mo, during break time, delikado yan. At simulan niyong ipatupad na pagbaunin ng mga bata. Elementarya, high school. Kung napakahaba ng pila sa mga school canteens. Pagbaunin yung mga bata. Bakit ba sa abroad? Nagbabaon ng mga bata. Ultimo mga matatanda na nagtatrabaho sa mga opisina. Nagbabaon ng kanilang pagkain. Oh.